Ano nangyari doon sa card na ninakaw nila? Naka-block na yun? Opo, naka-block na po yun. Sinabi ng branch? Opo, sinabi ng branch. Sinabi rin ng customer service? Opo, sinabi din po. Na gusto mo nang mag-withdraw? Opo. Malaman mo, nagulat ka, nalimas na. Pagdating, 30 mil na lang ang iwan. Hindi po, 30 pesos po. 30 pesos na lang? Opo. Paano nabuksan yung ATM mo kung may bagong ATM ka na? Hindi ko po nga alam. Yan ang magandang tanong. Ako sa totoo lang, medyo dismayado po ako sa mga action ng bangko. Kasi saan ka ba naman makakita na yung pera ninyo, 500,000, kumikita ng interest, ginagamit nila yung pera ninyo. Tapos pagdating ng nawala, parang papahirapan pa kayo, papupuntahin pa kayo kung saan-saan. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo para ireklamo po ang Metrobank Muntinlupa sa kadahilanan po. Sinabi po nila na na-block na yung ATM ko, hindi pa pala po. Kasi po noong October 11, na-hold up po ako. Pagkatapos po noon, nagpunta ako ng barangay para ipablatter. Pagkatapos pong ipablatter, umuwi na po ako sa amin at inintay ko yung 7 AM na tumawag po ako sa hotline para ipablock po ang lahat ng ATM ko. 7 to 8:30, inintay ko po ang 9 AM para pumunta po sa branch ko para siguraduhin na nakablock na ang ATM ko. Ang sabi po nila, nakablock na po yung ATM ko. Sabi po nila, papalitan po yung ATM kong bago. Nag-inquire po ako, nandun pa yung pera ko. Tiwala po ako, kampante na po ako na nandun po yung pera ko. Kaya hindi ko na uli binalance. Noong October 22 po, nagpunta ako ng mall, sa ISPO yun, nag-balance ako para mag-withdraw sana ako. Kaso mo nga, nakita ko 30 pesos na lang. Hindi pa rin po ako nakapante. Nagulat ako, bakit gano'n? Baka lang ako. Nag-balance po uli ako, naging 30.60. October 23, nag-report po uli ako sa bangko para itanong kung anong nangyari sa pera ko dahil nawala na. Ang gusto ko pong mangyari ay panagutin ang Metrobank sa kapabayaan nila. Sir Ben, Tulpo, sana po matulungan niyo ako para po agara kong makuha yung pera ko. Kasi po, hindi naman po basta-basta lang yung pera ko. Pinaghirapan ko po yun. Para malaman niyo po yung pinaka-detail, very simple. Alas 7 ng umaga, alas 3 po siya na hold up. Kita po sa CCTV. Alas 7. Eto ho, nakikita po yan. Hinold up po siya. Ayan. Ngayon, nakikita sa CCTV, alas 3 ng madaling araw. Nang ma-hold up po siya, mga boss, 7 o'clock nakuha yung kanyang ATM. Ay hinahabol niya. Ayan na, wala na. 7 o'clock in the morning, abay tumawag agad siya sa customer service hotline ng bangko. At pagkatapos ni-report niya nagbigay naman ng assurance na okay, nandito na. So, siniguro pa rin ni Mildred at 9 o'clock in the morning, pagkabukas ng bangko, dumiretso siya sa kanyang bangko mismo. I-report na nawala ang kanyang card at siniguro na yung kanyang kalahating milyon ay nawala't magagawan. Nagbigay ng assurance yung bangko, yung branch mismo, na okay na, and then chinek naman nila, okay pa naman yung balance. So, nagtiwala po siya doon po mismo sa kanyang bank branch, sa kung saan doon siya nagde-deposito. Sinabi po rito, okay pa naman, intact pa naman po, hindi pa na-withdraw ng araw din yon. There was so much time, 3 in the morning na hold up, 7 o'clock nag-report agad sa customer service hotline. Pagkatapos para sabihin, ano pong bangko rito? Abay, pangalanan na po natin. Ang narareklamo niya po rito, Metrobank. Tama, Mrs.? Okay, pagkatapos noon, sinundan po to na siniguro niya, pumunta siya mismo ng bangko kung saan yung branch na deposit niya. Ano po nangyari? Kita pa rin na wala po yung kanyang, kumbaga, nandoon pa rin intact, hindi pa na-withdraw. At 9 o'clock in the morning the same day, October 11. So, in short, nag-relax na po siya kasi papalitan daw siya ng ATM. Ayun po. Kung kayo ho'y nakatawag sa customer service hotline, okay na. And then siniguro, pumunta ng branch, inassure, okay na, hindi pa nagagalaw. So, wala pong masama magtiwala sa bangko.
Siguro, ang problema hindi na po sa kanya, kundi sa bangko. Kaya mag-iingat po kayo. Makakausap po natin si Mildred Mercado. So ito yung tatlo sila, mga hold-upper. Hinahabol ka, nakita ko sa gilid. Tama, hindi ka nasa pole. Pero nagwagi sila, nakuha nila yung bag mo. Opo. So yan. Ikaw ba yung nag-report sa police to? Ano po, bali po sa barangay, nagpa-blatter po ako. Okay, sa barangay. Ang ginawa mo, nung alas 7 ng umaga, nung Oktubre, dahil alas 3 ka na hold up, nakikita naman sa CCTV, Opo. tumawag ka sa customer service Opo. para i-report yung nangyaring na hold up ka, ang laman ng iyong bag, andoon yung mga ATM mo, tsaka credit card, at ano pa, passbook, pati passbook, or ano lang? Wala pong passbook. ATM lang. Opo. Na naglalaman ng kalahating milyon. Higit. Opo. So, anong sinabi sa customer service na tinawagan mo ng alas 7 ng umaga? Bali po, hinihingi po sa akin yung account number ko. Sabi ko po, paano ko po maibigay sa inyo? Na-hold up nga po ako. I-report ko po sa inyo. Sabi po niya, o sige po, ibigay niyo po sa akin yung full name mo. Sabi ko, Mildred Dinglasan Mercado, December 28, 1969. Tapos yun po, nakita po nila. Sabi niya po, eto po, naka-block na. Sabi ng bangko sa customer service, eto po, naka-block na. Opo, naka-block na po. So, in other words, yung sinabi, eto po, naka-block na, medyo nakahinga ka na. Kasi bagamat nanakaw yung mga bag mo, wala na. Hindi na po pwedeng galawin kasi blinak na mismo ng customer service. Sabi ng ganon. Okay, so nakahinga ka nung sinabi mo, ay salamat. Okay. Pero hindi ka pa nakontento nung alas 9 ng umaga, pagkabukas ng bangko ng branch mo, dumiretso ka roon sa Muntinlupa Lakefront Branch. Tama? Opo. Ni-report mo naman doon. Nireport ko po. Sinabi ba ng customer service representative, punta ka roon sa bangko mo rin? Ganun din, parang sigurado? Or... Opo, ganun nga po sinabi. So, sinunod mo rin kasi bagamat naka-block na, siniguro mo dapat makaabot to sa branch para nang sa ganon, sila mismo tatawag at siguraduhin naka-block na to. Dahil depositor ka ng branch diyan sa Muntinlupa Lakefront Branch. Tama? Opo. Sinong sinakausap mo diyan sa Muntinlupa Lake? Yung customer service po sa branch po. Sa front Opo, desk. sa front. So, pumasok sa computer niya, tinignan niya. Opo. Tapos sinabi niya, naka-block na. Opo. Kinuha rin lahat ng mga impormasyon at siniguro. Opo. Nung umaga, alas 7 ng umaga pa lang, na-report mo sa customer service, sinabi ito, blinak na namin. Pero mas maganda, punta ka rin sa branch mo. Opo. Okay? So, alas 9, pagkabukas mismo, pumunta ka sa branch din. Opo. Doon naman, blinak na roon. Opo. Nakahinga ka ng gusto. Opo. Dahil papalitan ka rin, ano sinabi? Bibigyan ka ng bagong card? Opo. Bibigyan daw po ako ng bagong ATM at saka temporary PIN. O di nakaluwag na po ako. Tapos meron po silang ATM machine doon. Binalance ko po. Nandun pa po yung pera ko. So, nung binigyan ka ng bagong ATM, nakita po yung balance mo? Opo. Nandun pa rin. So, hindi mo na ginawa, withdraw lahat? Hindi ko po winidraw. Dahil may bago ka ng ATM. Opo. Ano nangyari doon sa card na ninakaw nila? Naka-block na yon. Opo, naka-block na po yun. Sinabi ng branch? Opo, sinabi ng Sinabi branch. rin ng customer service? Opo, sinabi din po. Kaya wala ka talagang kasalanan. Opo. So, ngayon, gusto mo nang mag-withdraw. Opo. Malaman mo, nagulat ka, nalimas na. Gabi na po kasi yon. Nagtawag uli ako sa customer service. Pagkatapos nagtawag ako sa customer service, yun nga po, sabi nga daw po, bank transfer po sa Union Bank at saka po pinambayad ng bills. Sabi So, ko, nag-bank transfer ka raw sa Union Bank? Opo. From Metro Bank, to Union Bank. Nag-bank transfer ka? Opo, yun po ang sabi ng hotline. Metro Bank to Union Bank na Opo. nag-bank transfer ka. So, bank transfer, magkano daw binank transfer mo? Magkano raw? Malaking halaga? Opo, yung Buong amount? hindi po, 10, 20, 40. Okay. Ganon. So, October 17, nag-withdraw. Opo. October 19, nakapag-withdraw din. Andyan. Tama? Opo, opo. So, October 19, successive to. 17, 18, 19, 20, parang sinagad talaga rito. Sunod-sunod, ilang araw. Kung makikita mo sa withdrawal dito, yan ang sinasabi rito. Yan. Opo.
So, kaya pagdating, 30 mil na lang ang iwan. Hindi po, 30 pesos po. 30 pesos na lang. Opo. Nung nireport mo sa bangko mo to, anong ginawa nila? Ano po, nag-report po sila sa ano, ang sabi nila sa akin, intayin ko na lang daw po ang tawag nila, 35 days daw po ang... 35 days. So ngayon, tatawagan ka na. Wala pang 35 days na kalipas to, di ba? Opo. Tapos po... Sabi ng bank manager. Opo. Nung malaman nila, nag-report sa kanila, na-block na nila, pero nag-bank transfer, paano mo na bank transfer? Nagbigay ka ba ng online password? May tumawag ba sa'yo ng hapon na yun, gabi? Wala po. Mildred, Wala po. ibigay mo sa ganito dahil kinakailangan, bago ng card mo, kinakailangan, maayos natin. Wala po natawag. Wala bang tumawag sa taga Metro Bank or sino man para sabihin dahil may bago ka ng bank account, bago ka ng ATM, kinakailangan bigay mo muna yung one-time password or OTP? Wala po. Sigurado ka? Sigurado po Wala ako. pong tumawag sa iyo at bigyan mo ng impormasyon or anything? Wala po. So basta't nagulat ka na lang, paano nangyari dito bank transfer? Ikaw ba'y pumunta sa branch? May nagpakita ba ron? From Metro Bank to, sino daw nag-bank transfer? Ikaw? Hindi po. Okay, napag-alaman ng tanging blinak ng bangko pero ang ATM card hindi. Okay. Ang kanyang ATM card at hindi bank account ay nabuksan ng hold-upper. Yung anong nabuksan ng hold-upper? Yung ATM mo. Opo, yung ATM ko. Anong sinabi nila? Kung dapat yung ATM mo, pinablock mo. Pinablock ko nga po. Okay, kaya lang nabuksan yung ATM mo. Opo. Paano nabuksan yung ATM mo kung may bagong ATM ka na? Hindi ko po nga alam. Yan ang magandang tanong. Kasama natin ngayon si Congressman Erwin Tieng. Again, lalapit po kami dahil ito yung mga sa bangko po ito. Congressman, sa ganitong congressman, iba naman to, ano? Kasi alam naman, we're working with you pagdating doon sa mga banking scam. Ito bago, ina-report nila, lumapit doon, nagbigay ng assurance, pagkatapos kawawa naman, simpleng tao, only to find out after the assurance ng walang magagalaw, nakita naman, nasimot yung pera. Paano nangyari ito? Nagawa raw yung bank transfer. Sabi niya, wala naman akong bank transfer. Wala namang online bank account si Mildred. Ito po, ano sa palagay niyo, Congressman, na matutulong natin dito? Kasi medyo nagiging sofistikado na ngayon. Base po sa sa salaysay niyo po at sa salaysay din ni Ma'am Mildred, ako naman po personal, wala po ako nakikitang mali sa side po ni Ma'am Mildred. Ako po, masasabi ko po ngayon, base po sa sinalaysay niyo po sa akin, malaki po yung kapabayaan ng bangko dito. Okay. Kasi po, nakita ko rin po, na pinakita niyo kanina sa screen, na continuous po yung withdrawal in one day. Yes. So, sa totoo lang, dapat kung naitag na ng bangko to, na may questionable na yung account dahil nanakaw na nga ho yung ATM, ni-report naman niya na yung cellphone niya, ninakaw din, ninakaw lahat ng kanyang mga personal information, dapat nakatag na to. Kasi alam naman natin po sa bangko, pag continuous yung withdrawal mo, tuloy-tuloy, sisitahin ka ng bangko, magtatanong na sila eh. Tama. Parang credit card po yan, pag nag-charge ko kayo tuloy-tuloy, yes, lang tuloy-tuloy na reject, tatawag na ho yung bangko sa cellphone nyo. At tatanungin na ito kung transaction nyo po ba yun. So, dito po, malaki po yung kapabayaan ng bangko. Matanong ko lang po kay Ma'am Mildred, sige. Ano po yung last na usapan ninyo ng bangko? Sige, Mildred, sige. Ang last pong usapan namin nung Monday, ang sabi po niya, nag-report po ako ng Monday. Tapos sabi niya po, ang sinabi ko po dun sa branch manager po, sabi ko po, ma'am, ano po yung resulta na ng aking report po sa inyo? Ang sabi niya po, nagawaan na daw niya po ng paraan yung pagpapalit ng card ko. Doon daw po ako dapat mag-report sa head office kasi iba na pong sistema ang ginawa sa account ko. Sa online banking na po. Sabi niya po. Ganun po ba? Ako sa totoo lang, medyo dismayado po ako sa mga action ng bangko. Kasi saan ka ba naman makakita na yung pera ninyo, 500,000, kumikita ng interest, ginagamit nila yung pera ninyo. Tapos pagdating ng nawala, parang
papahirapan pa kayo, papupuntahin pa kayo kung saan-saan. Tama. So, ang pwede ko pong gawin ngayon, ipapatawag ko po yung bangko na involved through po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, sa BSP. Kasi ang Committee on Banks natin ay may oversight functions naman tayo. Papatawag natin yung BSP, pahaharapin ko po ang BSP kasama po itong bangko na to, kasama po kayo. Okay. Pero sa totoo lang ngayon, medyo dismayado po talaga ako at kayo na nga po yung nawalan, kayo na po yung depositor, kayo pa po yung pinapahirapan kung saan-saan pa kayo pinapapunta. Asahan niyo po, ipapatawag ko yan, kasama po kayo, sasamahan ko po kayo. Congressman, una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa iyo at naintindihan ngayon ng taong bayan. Alam ko naman masyadong aktibo kayo pagdating sa mga banking scam and many more. Kapareho nito, ito na may hold up. Siguro, ay Congressman, ako'y nagpapasalamat. Pero siguro, pakipaliwanag lang, Congressman, yung function po ninyo ng Committee on Banking sa mababang kapulungan ng Kongreso para maintindihan na there is something na ginagawa po ang inyong committee. Well, Congressman, ako'y nagpapasalamat. Dadalhin po namin to para maimbestigahan po ninyo. Mahalaga po ngayon, kayo nanunood, nakikinig na rin, tinitingnan ninyo, papatawag ninyo yung bangko rito, sinisiguro ninyo makikipag-ugnayan din sa Bangko Sentral at para mabalangkas nyo po kung kinakailangan at mga pagtibayin po mga batas, kapareho nito. Lalo lang ngayon, mga digital na po tayo ngayon. So, nagpapasalamat po ako. Nasabi niyo na po, nasa sa kayo pagbibigay ng babala, ang pag-iingat na sa publiko na rin. Salamat, Congressman. Salamat po, salamat Sir Ben. At ma'am, tutulungan kayo, huwag kayo mag-alala, tutulungan kayo ni Sir Ben Tulfo at tutulungan kayo ng office po natin, ma'am. Alright, sige. Okay, ganito na lang, narinig mo. Katuwang natin to, matagal lang namin nakakasama to, nung araw pa. Pero, ito yung masasabi namin. Huwag kang mabalang bahala. Hindi mo kasalanan. Nakikita ko talagang biktima ko rito. Sinisiguro lang dito namin, ako, si Congressman Erwin Tieng, hindi tayo niloloko ng bangko rito. Pabitag nyo na agad kay Ben Tulfo. Kami na pong bahala. Ito po yung kabahagi po ng public service. Again, mag-iingat po kayo sa mga account ninyo. Mag-iingat. Tutulungan ka namin. Cargo ka na namin. Okay? Huwag ka na mag-alala. Nasa sa amin po ang pagbibigay, babala, kasama rin po ang Kongreso si Congressman Erwin Tieng sa Committee on Banking. Nasa sa inyo ang pag-iingat dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan. Yung tulong, serbisyo, may tatak. Tatak bitag. Tatak Ben Tulfo. Eto po, tatak, hashtag, ibabitag mo.